Ayan! Makabayang Hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, inihahandog ng Kagawaran ng Edukasyon sa kapangunguna ng DepEd EdTech Unit, Itulay, online tutorial. Hello sa inyo mga makabayang mag-aaral! Wala ba kayong napapansin sa aking aura ngayon? Ayan, dahil tayo ay nagdiriwang ng buwan ng sining ngayong Pebrero, isinasalamin natin ang kulturang Pilipino upang mas maipagdiwang pa natin ang Pebrero bilang buwan ng sining. Ayan, muli ako ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan, Tutor Mel. Isa na namang kapanapanabik at kasiyasiyang pag-aaral ng wika at panitikan. Tayo ngayon ay nasa quarter 3 na tayo at unang linggo. Nananabik na ba kayo at nasasabik? Ayan, may paksa Filipino 8, may paksang ang mundo ng multimedia, mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon. Ayan, mabubusog na naman tayo ng bagong kaalaman ngayong ikatlong markahan. Sige nga, patingin nga ako kung kayo'y handa na. Bigyan naman ako ng puso dyan kahit lumipas na ang araw ng mga puso. Ayan. Ayan, nakikita ko na. Ayan, ang dami ah. Hello sa inyo. Makabayang hapon. Ayan. Ayan, handa na sila, Tutor Mel. Dahil dyan, babatiin ko, sisimulan kong batiin ang unang-unang nakita natin sa ating comment section. Si Catlea Soriano, good afternoon po, watching from Ingud Ramona Integrated School. SDO Isabela, hello sa'yo, Catlea. Gayun din, hello po kay Nadine Domingo Manabat. Good afternoon po. Watching from Ingud Ramona Integrated School. Hello sa inyo. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Nawa ay patuloy niyong ibahagi ang ating live session ngayon upang mas marami pang maitulay natin ang dunong para sa mga kabataan at makabayang tulad mo. Okay? Sige nga, dadako na tayo sa ating special session. Ito ay ang Dagling Bati. Ayan, dagli lang, kailangan Dagling Bati. Para sa ating mga makabayang mag-aaral. Simulan na natin ang ating Dagling Bati. Mukhang marami na naghatid ng pabati. Unang-una, binabati ko ang aking kaibigan, si Mr. Folioso. Hello po sa iyo. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa amin from Baysa National High School. Ayan. Catlea Soriano, hello Nadine Manabat. Leia Di Vera, good afternoon po. Watching from Ramon National High School. Hello sa inyo. Christian Carl Meraflor Carion, magandang hapon po. Tutor Mel, nanonood po ako. General Santos City National Secondary, SDO Jensan. Hello sa iyo, Nak. Maraming salamat sa iyong panonood. Sino to? Si Christian Carl Carion. Ayan. Gayun din, binabati natin si Kerubin Villamor. Magandang hapon po, Tutor Mel. Na-miss ka namin, Kerubin. Ayan, si Nadine Manabat, andito din. Francine Jeronimo Reyes. Good afternoon po, Francine Jeronimo Reyes, watching from Partida National High School. Hello sa'yo, Francine. Ayan, ang dami na nagpuso. Ayan, andyan na sila Jewel Sabiliano, Francine Jeronimo, Leia Di Vera, kay Risa Rojas, magandang hapon po from Caloocan High School. Hello sa iyo, Nak. Ayan, dahil medyo marami na kayo at nakikita ko kayo'y handang-handa na, sige nga, malapit na matapos ang ating Dagling Bati. Meron pa bang mga pababati dyan? Ay, magandang hapon nga pala, nakatutok daw ang buong paaralan ng Caloocan High School. Hello sa inyo, maraming salamat sa pagtutok. May mga pagbati ako dyan sa mga guro sa Caloocan High School, kay Gina Beth Gadin, kay Ma'am Vivian Estayan, kay Ma'am Debbie Cortez, Ma'am Net Bakayan, Ma'am Sophie Crisostomo,
Sino pa ba yung ating mga kaibigan dyan? Ma'am Rina Boktot, hello sa inyo. Maraming salamat sa pagtutok. At higit sa lahat, binabati ko rin ang aking department head sa Pilipino, Ginang Arlene D. Manikis. Maraming salamat sa tiwala at sa iyong suporta sa ating itulay. Ayan na, tapos na ang ating dagling bati. Muli, pinapaalala ko ang mga gawain na ating gagabitin ngayon ay kinuha namin sa SDO Caloocan. Ayan. Maraming salamat po. Tayo ngayon nasa ikatlong markahan, unang linggo. So ano inaasahan sa inyo kung kayo'y handa na? Sige nga. Ayan. Unang-unang inaasahan sa inyo ay nabibigyang kahulugan ang mga linggo o lingo, termino na ginagamit sa mundo ng multimedia. Gayun din nagagamit sa iba't ibang sitwasyon ang mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon, balbal, kolokyal at banyaga. So aalamin natin yun. Para sa ating unang pagsubok, ayan, isulat sa patlang ang tama kung wasto ang ipinahahayag ng bawat pangungusap at mali kung hindi. So, ayan nais kong makita kung kayo ay talagang nananabik at nasasabik ngayong Miyerkules ng hapon. Actually, marami na ako nakita dito na talagang patuloy na sumusuporta. Ayan. Okay. Handa na? Ayan, handa na raw sila. Okay, sige, sisimulan na natin. Ayan. Okay, unang bilang. Ang brainstorming ay isa sa mga estratehiya sa pangangalap ng datos sa pagsulat. Ano kaya ito? Tama o mali? Sige nga, tignan ko nga yung mga sagot ng makabayang nating mag-aaral. Alam kong sabik na yung mga yan Ayan. Sige nga, patingin nga ako ng inyong sagot. May nakatama na ba? Ayan. May nakikita na akong mga kasagutan. Ayan. Nakita kong sumagot si Carovin Gabriel Villamor, Nadine Manabat, Catlea Soriano, at ang sagot nila ay tama. Okay, tinatanong kung tama ang sagot nila. Wow, mahusay, makabayang clap naman dyan. Tama, ang brainstorming ay isang mga estratehiya sa pangangalap ng datos sa pagsulat. Okay, may pagbati tayo mula kay Aaron Ace Milo. Good afternoon po. Watching from Ramon National High School. Hello, Aaron. Ayan. Si Trisha Grace Dizon watching from Ramon National High School din. Hello sa iyo, Nak. At marami nakakuha ng tamang sagot. Si Jessica Pascual, Nadine Manabat, Leia Divera, Catlea Soriano, Evelyn Maniaga. Ayan, may pagbati tayo kay Lenny Tagoba Ogoy, watching from LFG Diamantina National High School. Gayun din kay Dayan Tejero, magandang hapon po. From Caloocan High School. Then Jessica Pascual, magandang hapon po. Watching from Ramon National High School. Salamat mga anak. Patuloy niyong ibahagi ang live session natin para mas marami pa tayong maihatid na dunong at maitulay natin ang pagkatuto para sa kanila ngayong Miyerkules. Okay? Para naman sa ikalawang bilang, sa formal na komunikasyon, gumagamit tayo ng mga salitang balbal, kolokyal at banyaga. Tama o mali? Sige nga, nais kong makita kung tama o mali. Ayan, habang hinihintay natin ang inyong pasagot, babati muna ako kay Katrina Santiago. Good afternoon po, watching from Ramon National High School. Gayon din si Angel Monique Vicente from Ramon National High School. At saka si Thea Faith Deleha. Good afternoon po, watching from Ramon National High School. Ayan, marami sila. Ayan, may nakita na akong tamang sagot. Ayan, syempre, tamang nakakuha ng tamang sagot. Marami sila, di ba? At sila ay si Nadine Manabat, Kerubin,
Jessica Pascual, Catlea Soriano, Francine Jeronimo, Dayan Tejero, Hazel Faith de la Cruz, Mary Licate Pascual. Ito ay mali. Sa formal na komunikasyon, hindi tayo gumagamit ng mga salitang balbal, kolokyal, at banyaga. Okay? Gumagamit lang tayo sa formal na komunikasyon ng mga formal na pagsulat. Ayan. Ikatlo, ang multimedia ay isa sa paggamit ng iba't ibang paraan upang makapaghatid ng impormasyon sa mga tao. Tama o mali? Sige nga. Ang multimedia ay ang paggamit ng iba't ibang paraan upang makapaghatid ng impormasyon sa mga tao. Tama ba ito o mali? Sige nga, ayan. Aba, may pagbati ulit kay Alison Kate Banyes. Good afternoon po. Magandang hapon po, Shooter Mel from Caloocan High School. Hello sa iyo, Alison. Ayan. Ayan, may nakita na akong sagot. Gayon din, may pagbati tayo kay Harry Pineda. Good afternoon po. Watching and listening from LFG Diamantina National High School. Ayan, ang dami ng tamang sagot. Ang tamang sagot ay tama. Multimedia isang paggamit ng iba't ibang paraan upang makapaghatid ng impormasyon sa mga tao. Ika-apat, ngayong pandemya ay maraming nagbabantay na lespo sa daan. Ang salitang may salungguhit ay wikang banyaga. Tama o mali? Sige nga, alamin nga natin kung medyo alam na yan ng mga makabayang mag-aaral. Ayan, may nakita na ako mga tamang sagot. Oh. Pagbati muli kay Kyril Cantano. Good afternoon po from RNHS Grade 8 Mulabe. Hello sa iyo, Kyril. Ayan. Nakita ko ang tamang sagot mula kay Kerubin Villamor, Christine Fumio, Jessica Pascual, Mary Kate Pascual, Catlea Soriano, Christian Carrion, Francine Jeronimo Reyes, Nadine Manabat, Jessica Pascual, Jewel Sabilano, at ang sagot nila ay mali. Okay? Ikalima, upang mapalawak ang isang paksa, mahalagang gumamit ng iba't ibang estratehiya sa pangangalap ng datos sa pagsulat. Tama ba yon? Upang mapalawak ang isang paksa, mahalagang gumamit ng iba't ibang estratehiya sa pangangalap ng datos. Sige nga, tignan ko nga kung natandaan nyo pa yan. Kung yung pinag-aralan natin yan, di ba, noong nakaraang quarter. Sige nga. Pangangalap ng datos, kailangan ba daw ng iba't ibang estratehiya? May pagbati muli kay Mary Eunice Simon Taguba, watching and listening from LFG Diamantina National High School, Kabatuan, Isabela. Hello sa iyo, nak. Ayan. Ayan, may nakita na akong tamang sagot. Sila Mary Kate Pascual, Cana Biso, Hazel de la Cruz, Dayan Tejero, Karil Cantano, Jessica Pascual, nasan pa iba? Lea Di Vera Kerubin, Villamor, and Risa Joy de Los Santos. Ang sagot nila ay tama. Napakahusay naman. Dahil dyan, meron kayong makabayan club. Okay? Mahusay. Bibigyan ko rin kayo ng puso kahit tapos na ang pagdiriwang ng Valentine's Day. Diba? Mahalaga yan. Magmahalan lang. Okay? Ngayon, dadako naman tayo sa ating wika rambulan. Ayan, kung yung nagdaang linggo ay tinalakay natin ang talambuhay o mga katangian o pagkilala kay Efren Abueg, ngayon naman susubukan nating buuin ang ginulong mga titik upang matukoy ang wastong salita. So magbibigay, may mga alisalimbuhit na salita at nais kong ibigay ninyo ang mabubuong salita. Okay, handa na kayo sa ating wika rambulan? Sige nga, bigyan nga ako ng puso ulit. Kulay pulang puso para talagang Filipinong-Pilipino. Pula. Yan. Sige. Bigyan nga ako ng pulang puso. Kung kayo'y handa na. Habang ako'y bumabati, hello sa iyo, Carla Agonoy Balana.
listening and watching from LFG Diamantina National High School. Ayan, ayan, ang dami nagpula. Annalyn Ulat, good afternoon. Good afternoon, watching from Doña Magdalena National High School. Ayan, handang-handa na si Kerubin. Ang dami niyang pulang puso. Salamat sa iyo, Kerubin. O sige na, mukhang handa na kayo sa ating wika rambulan. Unang salita. Ito, unang bilang. Malakas ang buhos ng ulan kaya medyo malamlam ang paligid. Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang malamlam? Sige nga, tignan ko nga kung kaya pa at ginamit natin sa pangungusap ang salita. Sige nga, hulaan nyo nga. Ayan yung mga ginulong titik. Tignan mabuti. Ayun, may sumagot kagad. Catlea Soriano. Dayan Claire Tejero. Jewel Sabilano. Nadine Manabat. Mary Kate Pascual. At ang sagot nila ay... Naku, di ko pala nabigay yung oras. Makulimlim, mahusay. Ayan, Makabayan Club. Ikalawang bilang. Habang tinatahak ng aking motorsiklo ang kahabaan ng malubak na daang iyon, ay nakakita ako ng kubo. Habang tinatahak ng aking motorsiklo ang kahabaan ng malubak na daang iyon, ay nakakita ako ng kubo. Ano kaya yung tinatahak? Ayan. Ano kaya yung kasing kahulugan ng salitang tinatahak? Hindi nga, tingnan ko nga. Ayan, mula sa pagpipilian ayan nakalagay dyan, ay mula sa mga ginulong letra. Ayan, may pagbati muli tayo kay Luis Zamora. Magandang hapon po, Janice. Ano yun? Luis Zamora. Si Janice to from Caloocan High School. Hello sa iyo, nak. Ayan. Lara Cabonitalia. Good afternoon po. Watching from Ramon National High School. Hello. Ayan. Ayun, nakita ko na. May tamang sagot si Mary Kate. Meryl Kate Pascual. Jessica Pascual. Erica Fumio. Nadine Manabat. Canabiso. Kerubin and Christine Fumio. At ang sagot nila ay nilalakbay. Habang nilalakbay ng aking motorsiklo ang kahabaan ng malubak na daang iyon, ay nakakita ako ng kubo. Ang galing Okay, palakpakan naman dyan. Sige, ika-tatlo. Matiwasay ang buong kabahayan. Ano kaya yung matiwasay? Ayan. Ano kaya yung matiwasay na yan? Sige nga. Jezarel J. Tolentino from Ramon National High School. Hello sa iyo, nak. Ayan. Okay, may nakasagot na? Ayun, ang dami na palang nakasagot. Nadine Domingo, Dina Jimenez, Christine Fumio, Christopher Respicio, Raisa de los Santos, Jessica Pascual, Catlea Soriano, Dayan Tejero, at ang sagot nila ay tahimik. Mahusay. Ang galing Okay, ika-4 na bilang. Baka sa loob ng pamamahay ng iyon ang lubos na karukhaan. Baka sa loob ng pamamahay na iyon ang lubos na karukhaan. Ano kaya ang kasing kahulugan ng karukhaan? Sige nga, tingnan nga natin. Meron nang nakakuha ng tamang sagot? Ayun, marami na. Sige, lika, Tutor Mel. Ayan na, marami na nakakuha ng tamang sagot. At ang tamang sagot ay kahirapan. Tama. Ayan, andyan si Meryl Kate Pascual, Dina Jimenez, Christopher Respicio, Jubel Sabilano, Hazel de la Cruz, Nadine Manabat, Canabiso, Kerubin Villamor. Ayan, ang dami. Lea Di Vera, Francine Jeronimo. At ang sagot nila ay kahirapan. At para sa ika-5 at ikahuling bilang,
Taliwas sa marangyang buhay nila ang nasaksihang karukhaan. Taliwas sa marangyang buhay nila ang nasaksihang karukhaan. Ano kaya ito? Ayan, ano kayang salita yan? Naibigay ko na, ito ay kabaliktaran. Ayan, may mga nakakuha naman ng tamang sagot. Sina Meryl Kate Pascual, Catlea Soriano, Kana Biso, Jessica Pascual, Christine Fumio. Ayan, mahuhusay. Bibigyan ko kayo ng makabayang clap. Okay? At syempre, dahil mahusay kayo, may tala kayo sa akin. Kayo'y nagniningning sa hapon na ito. Ayan. Ngayon, nais kong pansinin ninyo ang larawan na makikita sa ating screen. Natuwa ba kayo sa ating wika rambulan? Sige nga, kung natuwa kayo, bigyan nyo ako ng puso na kulay puti. Sige. Puso na kulay puti. Kailangan makita ko sa ating screen na kayo ay may puso na kulay puti. Sige nga. Ayan, sumagot si Francine De Leon Panalangin. Hello sa'yo, nak. Opo, natuwa daw siya sa ating wika rambulan. Ayan, marami na ako nakitang mga puso na kulay puti. Ayan. Andiyan si Hazel, Faith De La Cruz, Kana Biso, Catlea Soriano, Mary Clay. Ayan, salamat sa inyo. Ayan. Pansinin naman ang makikita sa ating screen. Ano kaya ito? Sige nga. Ayan, ang dami na oh. Ayan, nakita niyo yung ating screen? Ayan, sige. Tingnan nyo. Ano kaya yan? Ano yan, Tutor Mel? Tingnan natin mabuti. May larawan ng babae. Tapos meron siyang mug. Yan. Ano kaya ito? Ayan, may pagbati tayo. Good afternoon po. Watching from Ramon National High School. Maria Cristina Calaminos. Hello sa'yo, nak. Good afternoon. Okay. Ayan na. O, eto pa isang larawan. Ano kaya ito? O, sagutin nyo na. Mga makabayang kong mag-aaral. Ayan. Anong mga napapansin nyo na nakikita nyo sa mga larawan sa ating screen? May dalawa na akong ibibigay. Mag-aaral po. So, tingin mo ba siya'y mag-aaral? Ayan. Yung isa, yung isang larawan na nakita, digital po. Ayan, maaring monitor o TV, di ba? Na with Wi-Fi o yung natawag nating TV smart, no? Smart TV. Television, ayan. Etong isa, ano kaya ito? May pagbati muli kay Dina Jimenez, still watching from Muntinlupa National High School, SDO Muntinlupa. Hello sa iyo, nak. Maraming salamat sa iyong pagtutok. Gayon din kay Tricia Garcia, listening and watching from LFG Diamantina National High School. Ayan, TV, digital po, laptop, audio o tunog. Ayan, mahusay. Mahusay si Kana Biso, Nadine Domingo Manabat, kay Robin Villamor. Ayan. May pagbati rin kay Francine De Leon Panalangin, Santa Lucia National High School, SDO Bulacan. Hello sa iyo, nak. Okay, sumunod. Ano yung sumunod na larawan? Ayan, impormasyon po. Ayan, sabi ni Francine. Ayan. Yan. Kung titingnan niyo yung mga larawan na yan, ano-ano yung mapapansin ninyong meron common denominator, di ba? Sabi natin yung pagkakapare-pareho nila. Di ba? May aklat, may news, may balita o dyaryo, may magazine, mayroong telebisyon, tunog, ayan, may nakita na ako. Ano pa yan? May FB, may YouTube, mayroong Twitter, di ba? Ayan, sumagot si Altea Balneg Melendez, informasyon po. So, yun yung common denominator ng mga larawan sa inyong, na nakikita nyo sa inyong screen. Sila ay
may mga common denominator at silang lahat ay maaaring maghatid sa atin ng o magbigay sa atin ng impormasyon. Sa madaling salita, tinatawag natin itong multimedia. Ayan, mahusay. Nakuha ni Christian Carion, Dayan Tejero, ayan, Katleya Soriano. Palakpakan natin, makabayang clap sa inyo. Kahit naka-headdress ako ng perlas, ayan, pearl, magmamakabayang clap ako dahil napakahusay ng mga makabayang mag-aaral. Yan ay isang paraan o maraming paraan o tinatawag nating multimedia. Yun yung impormasyon na maaari nating maibigay gamit ang mga platform na yan. At kikilalanin pa natin yan, alamin muna natin ano bang ibig sabihin, tutor Mel, ng multi. 'Di ba? Kasi minsan meron tayong mga, multimedia yun eh. Nakita mo multi. Ano ba ibig sabihin ng multi? Kung sinabi nating multi-klase, ito ay marami. Okay? Marami, iba-ibang pamamaraan. Ano naman ang media? Ayan, alamin natin muna kung ano yung media. Pag sinabi nating multi, marami, iba-iba. Pag naman media, ano ito? Andyan ang digital, audio, video, animation, interactive na animation, at kung ano pa. Meron din tayong media na popular na babasahin, tulad ng tabloid, magazine, comics. Okay? So lahat sila klase, tinatawag nating nagbibigay ng impormasyon. Mapa-digital base man yan or mapa-popular na babasahin. Kaya pag pinagsama natin sila, ito ay multimedia. So naintindihan, maraming paraan para maihatid sa atin ang mga impormasyon. Ayan, may pagbati tayo kay Warren J. Acosta, watching and listening from LFG Diamantina National High School. Ganun din kay Shen Arguero, LFG Diamantina National High School. Ayan, ako, galing kay Katleya Soriano, nagbibigay ng impormasyon. Tama. Tama na. Ang multimedia ay isang platform na kung saan ay nagbibigay sa atin ng impormasyon. Ayan. So, alamin natin kung ano ang multimedia. Ito ay ang paggamit ng iba't ibang paraan upang makapagdala o makapagbigay tayo ng impormasyon sa ibang tao. Kaparaanan yung tinatawag natin o ito yung gamit natin upang maihatid natin sa kanila ang mga impormasyong kakailanganan nila, di ba? So meron tayo, kahit tayo gumagamit ng social media, lalo na ngayon patok na patok ang social media, napaka-easy access, mabilis na pakikipag-usap, komunikasyon, di ba? Lalo na ngayon, ito pa rin ay paraan na ginagamit para makapagbigay ka ng karunungan o kaalaman sa iyong kausap o sa mga taong nais mong bigyan ng impormasyon. So, yan ang tawag natin ay multimedia. Nung mga 90s, ang ginagamit na paraan ay radyo, pag nagbibigay ng balita, TV, di ba? Dahil ngayon, easy access na sa platform natin ng social media, meron na tayong, madali na tayong makapag-access o madali na sa atin ang makahagilap ng impormasyon. Lalo na ngayon na gamit natin ay internet. Ngunit, sabi nga natin sa mundo ng multimedia, meron tayong mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon. Gumagamit pa rin tayo ng informal na komunikasyon. Ayan, mula kay Francine Jeronimo Reyes, kaparaanan upang makapagbahagi ng impormasyon. Okay, ayun, galing din kay Nadine Manabat, multimedia, paraan upang makapagpadala ng impormasyon o maipabatid ang mga impormasyon. Okay? O isa ito paraan para makipag-communicate. Ayan. So, meron din tayong tinatawag na mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon. Ang una noon ay ayan, sabi ni Francine, papel daw ang pagsulat ng mga mensahe ng unang panahon. Okay? Actually, yung mga 90s, uso pa yung Islam note, malalaman mo yung mga biodata ng crush mo, tapos yung mga love letters, di ba? Liham talaga. Gayun din kahit sa balita, telegrama ang ginagamit. Pero sabi nga natin, kasabay ng pag-inog ng panahon, ang modern technology ngayon ay napakabilis na ng access natin. May email,
through internet, through website na kailangan natin ay mabilis na natin silang ma-access. Okay? So, unahin muna natin yung mga salitang ginagamit sa informal na komunikasyon. Ang una nito ay balbal. Ito ay salitang Ingles, ay slang. Okay? Ito ay hindi pamantayang paggamit ng mga salita sa wika ng isang partikular na grupo ng lipunan. Tinatawag din itong salitang kanto o salitang kalye. Alam niyo na ba yon yung salitang balbal? Ayan. Minsan naririnig nyo sa salitang kanto o kaya salitang kalye kasi dun siya usually naririnig. Ano yung halimbawa nito? Ayan, parak. Pag sinabing, may parak dyan. Kung ikaw hindi ka masyadong lumalabas ng bahay, hindi mo naintindihan ano yung parak. Lespo, tsaka yung binabaliktad yung mga letra. Lespo, pulis. Yan, di ba? Tinatawag natin silang salitang balbal. Ano pa? Chikot or kotse. Ayan. Yosi, isoy o sigarilyo. Borlog, logtu, tulog. Ayan. Baler, bahay ba, bahay. Di ba? Ngayon kasi talamak na siyang ginagamit dahil nauunawaan naman at marami na rin ang mga taong nakapapansin ng ganitong uri ng pagsasalita. Kaya usually naririnig siya sa kalye at tinatawag natin siyang salitang balbal. Isa yan sa uri ng informal na pakikipagkomunikasyon. Ayan. Meron ba kayong alam yung mga binaligtad? Alam ko, marami kayong alam ng mga ganyan. Sige nga, bigyan nyo nga ako sa comment section natin. Magbabasa ako. Ayun, ayon kay Canabiso, ang Lodi. Di ba yan? Idol. Di ba? Lodi ko yan. Okay? Tsaka Pet Malu, yung mga salitang ganyan. Ayan, kay Francine Panalangin, Lodi. Yung arat na, tara na. Ayun, yun pala yun. Sorry, hindi ako masyadong familiar doon, ha? Okay, ano tong where pa? Ano yung where? Sorry, ano yung where pa? Sorry pero ginagamit din ba yung where pa? Ayan. Ayan, ang dami. Ayan, talagang iba talaga ang ano ngayon, Ay, may pagbati tayo kay Alj Fulgencio. Good afternoon from Ramon National High School. Opo, mga salitang kalye, sabi ni Kerubin. Ayan. Arat na. Ayan. Power pa. Power po. Ang where pa, power. Sorry. Galing okay. Nung LM po kami, sabi ni Francina, ganon talaga. Ano tong etneb? 20, tama? Etneb, 20. May etneb ka ba dyan? 20. Okay. Actually, salitang 20, ano na yun parang, ano na siya, balbal na, di ba? Okay? Sumunod, ikalawang uri natin ng informal na komunikasyon ay kolokyal, isang bahagi ng pakikipagtalastasan na ginagamit sa pang-araw-araw, nagtataglay ng mga gagaspangan at pagkabulgar, bagamat may anyong repenado at malinis ayon sa kung sino ang nagsasalita. So medyo kung yung una, balbal, na naririnig mo lang sa kalye, ito may pagkakolokyal, parang tinatawag natin siyang nagtataglay ng kagaspangan kasi parang meron tayong tinatawag na hindi grammatically correct yung pagbaybay ng salita dahil nagmamadali. Ganun ang Pilipino, nagmamadali magsalita kaya nagiging kolokyal ang mga salitang ginagamit. Tulad nito, mayroon, meron. 'Di ba? Sa dictionary naman walang salitang meron. Mayroon, 'di ba? Mayroon akong lapis. Pero yung ibang mga nagsasalita ng mabilisan, meron akong lapis. Anyway, hindi na rin natin sila kinokorek dahil nauunawaan naman natin yung nais nilang ipabatid. Pero sila ay nakakategorize sa salitang kolokyal. Okay? Pahingi, pengi. 'Di ba? Parang, pengi nga ako niyan. Kasi mabilis sabihin, pahingi nga ako niyan. Okay? May pagbati muli tayo kay Althea Balneg Melendez from Washing Ingod Ramona Integrated High School. Ganun din kay J. Mel Viernes Sarsuelas. Good afternoon, watching from Ramon National High School. Kwarto. Ayan, tama yung halimbawa ni Francine. Kwarto. Ginagawa na lang kwarto, no? Tinatanggal na yung U. Ayan, dito. Fiesta, pista. Kami. Yan, may pagkaan na lang. Kumbaga, dahil madaling intindihin, tinatanggap. Kwento. Okay?
Sige nga, magbigay nga kayo ng, ayan, isa pa kay Francine de Leon Panalangin. Kailan? Di ba? Kailan tayo aalis? Pero sa mga bata ngayon, yung kolokyal na pananalita, kailan tayo aalis? Okay? Nagiging problema ng mga guro, lalo na ako sa gramatika, nakikita ko yan kasi ikukorek mo yung kanilang pagsulat, yung team paper, ang gamit nila ng kami. Yung kailan nila, kailan, di ba? Yun yung halos dapat maikorek sa kanila. Yung paano. Ayan. Yung saan. Saan tayo punta? Pwede naman yung buuin, saan tayo pupunta? Di ba? Saan tayo punta? Yun kaya tinatawag na nagiging magaspang ang paggamit ng salitang kolokyal dahil hindi na rin siya umaangkop sa baybay at tuntunin ng pagsulat sa Filipino. At ang ikatlo, salitang banyaga. Yan, yung bakit, tama, ang dami nagkakamali dyan. Bakit? Pero ang sulat niya, bakit? Bakit po, di ba? Yun yung mga tinatawag natin na kailangan maagapan, maikorek sila. Ayan. Ikatlo, banyaga. Ito ay mga salitang mula sa ibang bansa. Karamihan sa mga ito ay pangalang tiyak, wika, technical, pang-agham, simbolo, pang-matematika, o mga salitang banyaga na walang salin sa wikang Filipino. Kaya ang ginagawa natin, binabaybay natin siya ayon sa kung anong pantig ng salita. Okay? Ang halimbawa nito, ayan, schedule. Wala naman tayong baybay niyan sa Filipino eh. Hindi natin alam kung ano yung pinaka-ano niyan sa, anong katumbas niya sa Filipino. Kaya, ginagawa natin siya, consider natin siya as banyagang wika. Schedule, kung anong baybay niya sa Filipino, kung paano mo siya binigkas, ganoon natin siya isinusulat. Okay? Teacher. Do meron tayong guro, pero meron din tayong, may gumagamit din ng teacher, di ba? T-I-T-S-E-R. Cake. Ayan, gamit natin sa Filipino. Cake. K-E-Y-K. Di ba? Item. I na may A-Y-T-E-M. Okay? Jacket. Wala naman tumbas sa atin yan eh, kaya ginagamit natin siyang ganyan. May alam pa ba kayo? Halimbawa, Wi-Fi. O, tama, pwede rin. Wi-Fi. Diba? Pagbati muli kay Orly Lapuente. Good afternoon po. Watching from Ramon National High School Grade 8 Mulabe. Hello sa iyo na. Ayan. Ayan, kay Robin. Kay Robin, halimbawa po ay Wi-Fi, salitang banyaga. Totoo. Ano pa? Microwave. Yung wala tayong tumbas sa Filipino. 'Di ba? Report. Ayan, tama. English. Kung ano yung bigkas, siyang baybay natin, di ba? Mahusay, Francine. Xerox, electric fan. Wala naman yan, tumba sa Filipino. Kaya kino-consider natin silang banyaga. Naunawaan ng ating aralin ngayong araw? Mula sa multimedia at saka sa ginagamit na informal na komunikasyon. Ref, tama, yan. Wala naman tayong bigkas dyan. Sige nga, bigyan nga ako ng thumbs up kung kayo ay natuto ngayong oras na ito, ngayong Miyerkules ng hapon. Bigyan ako ng thumbs up. Ayan. Ang dami pa nagbabahagi. Okay. Ayan, ang daming thumbs up ni Francine Panalangin. Tutungo na tayo. Yan, syempre, kailangan meron kayong makabayan club. Ayan. Tutungo na tayo sa ating unang gawain. Tukuyin sa bawat pahayag ang kahulugan ng salitang ginagamit sa multimedia. Piliin sa loob ng kahon ang letra na tamang sagot. So magbibigay tayo ng pagpipilian at nais kong doon nyo tignan sa bawat letra. Handa na kayo? Handa na ba kayo? Ayan. O, sige nga. Unang bilang. O, sandali lang. Mukhang hindi pala natin naaayos yun. Wait lang ha. Sige, okay na yan. Total, bilang isa lang. Ayan. Isang taong nakikipag-ugnayan sa isang app or site. Ano kaya ang gamit niya? Sino kaya ang tinutukoy? Okay, letter D, user. Ang galing. Makabayan club. Ayan. 'Di ba?
Siya ang tinutukoy. Okay, yan mga nakakuha ng tamang sagot. Dina? Asan si Dina? Di ko na nakita. Ayun. Dina Jimenez, Catlea Soriano, Cana Biso, Annalyn Ulat. Ayan. Ikalawa, naku, hindi ko natanggal. Ang paraan ng pagpindot ng social media upang makarating sa iba't ibang site. Ito ay click. Ang galing ah. At ikatlo, paraan ng paggamit ng mga social media site na nakabase sa internet upang mapanatili ang pakikipag-ugnayan ng tao. Okay, ito ay post at tweet. Okay, yun ang tawag nila sa paraan na yan. Ikaapat, isang pinakatanyag na social network website na kahit sino ay pwedeng sumali o magkaroon ng account na libre. Ano kaya yan? Ayan, kita nyo na eh. Okay, di ba? Facebook. At ikalima, isang sistema na ginagamit ng buong mundo upang mapagkonekta ang mga computer o grupo ng computer na dumadaan sa iba't ibang klase ng telecommunication. Ayan. At ito ay social network. Hindi. Internet. Okay? Ayan. Ngayon naman, nais kong tingnan nyo yung kung tama ba yung naging epekto ng social media. Nagbigay ako ng 5 kung meron pa kayong nakikitang positibong epekto nito, nais kong banggitin nyo sa ating sa ating comment section, okay? Sabi rito, epekto ng social media, una sa positibong pananaw, mabilis. Mabilis ang ngalap ng impormasyon, mabilis mong naipapadala ang mga impormasyon, madali, 'di ba? Easy access, sabi nga natin sa English. Madali dahil kahit sino, kahit bata nga, kayang-kaya nang makipag-communicate gamit ang platform na ito. Ikatlo, malayo ang naaabot. Biro mo, milya-milyang layo, isang tweet lang makakamusta mo na, 'di ba? O isang message lang kaya mo nang kamustahin at alamin kung ano yung mga nangyayari sa kanya. Okay? Number 4, matipid sa oras. Hindi katulad ng pagsusulat ka ng liham, 'di ba? Matagal, may mamamali ka pa, tatapon mo, tapos susulat ka ulit. Ito, medyo na siya, matipid sa panahon at oras. At ikalima, nagsisilbing libangan din kasi may mga games, may mga pwede kang basahing site, merong pwede kang manood, at may mga pictures na maaring ma-uplift ang iyong confidence, 'di ba? Sabi natin. So ano ba sa tingin niyo ang positibong epekto ng paggamit ng social media? Sige nga, tignan ko nga. True and precise, sabi ni Dina Jimenez. Sabi niya gano'n. Okay, para sa kanya, ito'y positibo dahil nga tama at parang certainly nakikita natin yung agad-agad na pagtugon, 'di ba? Ano pa? Nakakatulong sa pag-aaral. Tama, ito'y nakakatulong sa pag-aaral lalo na sa mga kabataan ngayon, 'di ba? Lalo na 'pag gagawa ka ng pananaliksik o kaya naman, gagawa ka ng tinatawag nating research, talagang mabilis siyang makaka-access, okay? Sabi ni Dina Jimenez, totoo at hindi masusubalian ang mga positibo at negatibong epekto ng social media. Meron naman talaga. Okay, nakatutulong sa pag-aaral, nakatutulong sa pag-aaral sa panahon ngayon. Lalo na ngayon dahil pandemic, 'di ba? Kung tulad dati, kung face to face, maaring mapahamak ang ating kalusugan kung ipagpapatuloy natin. Pero dahil nga nakaisip ang DepEd ng ganitong online session, na makaka-access kahit nasa malayong lugar at hindi makapunta ng eskwelahan. Kaya naging mabisa talagang paraan ito upang hindi mahinto ang ating pagkatuto. Naitulay at naitawid natin ang dulong para sa kanila.
Sumunod, meron tayong sinatawag kung may positibo, may negatibong epekto rin ng social media. Nakapanloloko, 'di ba? Madaling kasi ano libre naman ang account walang bayad tapos kahit ilan ang puwede mong ma-create. Kaya yung ibang scammer diyaan napupunta sa Facebook, ayan. Number two, nagiging tamad na rin dahil alam nila mabilis yung access, kaya kong gawin bukas yan kahit eto na ang deadline, 'di ba? May mga gano'n tayong mga nasa isip. At isa rin itong paraan para makapambuli. Hindi lang yung sabi natin na, nabubuli ang isang bata dahil sa face-to-face session, hindi lang kahit social media ay nagagamit na rin, okay. Ika-4, masamang larawan. Medyo nakaka-access tayo ng mga bad videos, bad, pictures na hindi naman tapos sa edad natin. At higit sa lahat, nakakapagdulot din ito ng depression sa iba, lalo na kung sila'y nabubuli at anxiety sa kanila, 'di ba? So, bukod sa nakakatulog ito, ah, magagawang assignment nila o reports, ayan. Nagiging tamad ang mag-aaral, o tama si Francine, 'yan. Ano pa ang negatibong effect niyan? Dahil naloloko ka, natututo kang manloko at naloloko ka rin at the same time, 'di ba? Sabi nga natin yung addiction, na lalong nating nakikita kasi lagi tayo nakasubaybay sa social media kaya hindi natin alam nauubos yung oras natin, wala na tayong nagawa kundi kaka-cellphone. Ayan. So, dapat ano lang, balanse. Ayan. Negatibo, marami ang naloloko sa online selling. Yan, number one, sabi ni Dina Jimenez. Binabash ng mga bata sa media. Yan, kaya nagiging nadidepress, nabubuli, di ba? Nakaka-access sa mga iba't ibang site na hindi pa para sa edad nila. Ayan. Yan talaga ang negatibong epekto ng social media. Bagamat meron itong positibo, kailangan nakikita rin natin yung negatibo. Naa-addict sa mga online games. Instead na makagawa ng homework, ang nagagawa ay yung online homework, no? Online homework games. O, di ba? Yun yung medyo nakakasad o nakalulungkot dahil hindi nagagamit sa tama ang social media. Tutungo na tayo sa bakit mahalaga. Sa mga tao, mahalaga ang komunikasyon, gayon din ang impormasyon. Kaya ipabatid lang ay katotohanan sa kahit anong kaparaanan. Mag-isip muna bago magpahayag. Nasa iyong kamay ang pag-iingat. Ang kinabukasan ng susunod na henerasyon, maging huwaran ka sa paggamit ng multimedia dahil ito'y iyong panlipunang tungkulin. Naunawaan niyo ba ang ating aralin ngayong Miyerkules ng hapon? Ayan, maraming salamat sa inyong pagtugon. Sige nga, bigyan nga ako ng puso kung kayo ay natuwa at natuto ngayong araw. Ayan, ang daming puso. Salamat, salamat sa inyo. Muli, ito ang ating home page site, ang ating DepEd Itulay. Maari kayong bumisita dyan. Maaring i-invite nyo yung mga kasamahan yung mag-aaral, guro, kamag-anak para mas marami pa tayong mahatid na karunungan sa kanila. At maaari nyo rin i-add ang aking Facebook page, Facebook account na Tutor Mel. At malugod ko kayong i-accept o tutugunan para kayo ay maging kaibigan. Para mas madali ang access natin kung meron tayong mga updates. Ayan. Ayan, marami na ang nag-heart. Muli ako ang inyong gurong makabayan sa wika at panitikan. Tutor Mel na lagi nagpapaalala ang mabuting halimbawa ay higit na mabisa kaysa salitang dakila. Paalam! Mahalaga sa amin ang inyong komento at suhestyon, kaya iscan lang ang aming QR code para makarating sa amin ang inyong mga komento at suhestyon. Paalam, makabayang mag-aaral!